Nasilayan ni Betsy ang ginawa nga nitong si Brian, kung saan nabigong ito na patahimikin itong si Robert. Kaya naman siya ay kabadong-kabado na kailangan niyang takasan ang kanyang mga kasalanan. Talagang confirm gising na itong si Robert. Nagmamadali na ang mag-ina, hindi na mapakali sapagkat anumang oras maaaring makukulong na sila dahil gising na si Robert. Sa kabilang banda, naging usap-usapan ang tungkol nga sa pagbebenta ng naturang market. Pinag-uusapan ito ni Tolitz at ng kanyang jowa. Nag-aalala na sila ngayon kung kanino nga ba mapupunta ang naturang market at sino nga ba ang misteryosong nakabad ng naturang market. Sino na ang kanilang magiging amo. Wala silang kamalay-malay na ligtas pa rin ang naturang market sapagkat misteryosong tao ay asset pala nitong si Robert at napag-utusan. Nakaplano pala ang lahat. Ang 100 million ay galing din pala kay Robert. Kaya naman nanlaki ang mga mata nga nitong si Aling Susan at nitong si Betsy. Napailing na lamang itong si Robert matapos muling makita ang kanyang asawa. Dati na niya itong inalok ng malaking halaga kapalit ng 50 million. Makuha lamang ang baby at lumayo na itong si Betsy. Subalit hindi po siya pumayag, ngunit gusto niya pala ng 100 million. Subalit sa pilitan na gawain, nag-iinerti pa nga siya noon, hindi niya ito tatanggapin. Pinapairal pa niya ang kanyang pride dahil umaasa siya na mamahalin din siya ni Robert at babalik din sa normal at hinahangad niya ang mas malaki pa. Ngunit hindi niya napilit itong si Robert. Dumating na sa punto na gusto na niyang patayin itong si Robert at ngayon gising ito at hindi siya nagwagi. Babalikan na siya ngayon. Natulala ang mag-ina matapos ngang makita si Robert sa kanilang harapan. Tela, sa kangkungan na naman ang kanilang bagsak. Wala silang mahihita ni Singkong Duling sapagkat bagsak nila ay sa kulungan matapos ang ginawa nila